Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede. Good morning! Magandang araw kaagapay, magandang araw kalente. Ako pong muli si Antoinette Eduardo at kayo ay nakikinig sa 7th episode. Yes po, 7th episode na ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide. Mula po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po dahil sa ating mga nakaraang episodes, mga kaagapay at kalente, isa na po sa inyong mga inaabangan tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali ang Dapat Pwede. Samahan niyo po kami ngayong umaga sa panibagong talakayan na ang layunin ay palakasin ang kaalaman ng ating mga persons with disabilities at mabigyan rin kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyu ng lipunan, at iba pang impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa layunin na ito, talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat, pwede, dahil palaging wagas at dalisay. Palagi rin po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po naming magpasalamat sa mga nanood at nakinig ng nakaraang episodes natin. Maraming salamat po sa mga suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Nagpapasalamat po kami sa mga ganitong klaseng engagement dahil nai-improve po nito ang ating palabas. Para po sa mga organizations of persons with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang sektor na marginalized sectors ngayong eleksyon, paki-contact lamang po kami sa numero na ito. 0917-106-6265 at sa Facebook page po ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Para sa episode natin ngayong umaga, makakasama po natin sina Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Lente, at si Dr. Arwin Serrano, Head for Voters Education ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, and si Mr. Armando Mallorca, ang Election Officer ng Pasay City District 2, Metro Manila. Makakasama rin po natin ang ating Filipino Sign Language interpreters na sina Mr. Jimwell Jobson and Ms. Joy Villarreal. Dahil 1 week na lamang po ang natitira bago ang araw ng eleksyon, pag-uusapan natin sa episode ngayong umaga ang mga maaari nating gawin bilang last-minute preparation sa darating na May 9, 2022 at ilang mga paalala tungkol dito. So wag na po nating patagalin, kasama na po natin ang ating guest ngayong umaga. Good morning, magandang umaga, Attorney Ona, Doc Arwin, and Sir Arman. Magandang umaga po sa inyo. Magandang buhay. Magandang buhay. Hello, Attorney Ana. Magandang umaga po. Magandang umaga, Tonet. Magandang umaga, Jimel. Magandang umaga, Sir Arman. At magandang umaga, Doc Arwin. Nakamute ka ata, Doc Arwin. Yes, good morning, Doc Arwin. Good morning sa inyong Good lahat. morning Good morning, Tonet. Good morning, Arman. Good morning, Attorney Ona. Yes, thank you very much po sa pagpapaunlak na makasama po kayo ngayong umaga sa 7th episode po ng ating programa. Ngayon po na-mention natin sa introduction kanina, ilang araw na lang, sabi nga niyan, ilang tumbling na lang po May 9, yung preparations po, yung mga paghahanda, malapit na. May 9, election day na. So siguro po ngayon, magandang pag-usapan, lalo yung ating persons with disability nakikinig. Ano po yung mga kailangan gawin ng ating mga persons with disability voters isang linggo bago ang nalalapit na araw ng eleksyon? Siguro unahin po natin si Dr. Arwin. Yes, una-una, kailangan sana na mapakiusapan ng PWD yung kanyang kasama sa bahay na mabisita yung particular voting center kung saan boboto yung PWD. At tignan kung merong bang mga challenges along the way papunta doon sa kanyang voting center
na kanyang pagbobotohan. Pangalawa, yung ating PWD ay kung kinakailangan ng assistor, pwedeng maghanda na rin yung assistor niya doon sa pagtulong doon sa PWD na voter. And then pangatlo, katulad din natin, naway handa na rin yung ating PWD voter sa kanyang gagawing pagboto. Meron na siyang listahan ng mga kandidato na kanyang napili mula national hanggang lokal, para sa gayon magiging gabay niya, magiging maayos yung kanyang pagboto, hindi siya magkakamali, at magiging mabilis din yung kanyang proseso ng pagboto. At pwede siyang gumamit ng ating express lane kung siya ay boboto doon sa kanyang talagang presinto, pero pwede rin siyang mag-avail ng ating Emergency Accessible Polling Place or EAPP para doon na siya bumoto, at pwede naman ito. Thank you very much, Dr. Arwin. Sunod naman po natin si Sir Arman. Okay. Yung nakalagay dito sa atin yung mga dapat gawin na week before the election, kami sa COMELEC, mayroon po kaming tinatawag na voters information sheet. Ito po, nandito po lahat yung nila, kung saan yung presinto, pangalan, then kung saan sila boboto, yung voting center. At ang kagandahan dito, nandito na yung tamang paraan sa pagboto. So ito yung magiging hindi lang sa PWD, lahat po ng mga botante magkakaroon ng ganito. So pagdating ng election day, ito na yung dadali nila na parang pinaka nila kodigo. So ang ng mga natin, patutulungan natin yung mga botante natin para makapili ng tamang mga iboboto. Nandito na lahat. Ang tawag dito, voter information sheet. Ito po, matatanggap po ito ng mga botante bago mag-election day. So, yun po yung pinaka din natin. Pagdating po ng ng school, mayroon po kaming mga nakalagay doon na na pagdating ng mga botante na katulad ng mga PWD, mayroon kaming entrance, mayroon kaming exit. Tapos mayroon na sila sa kanilang sasalubong ng mga mga support staff na kapag nakitang PWD, doon na sila pupunta sa sa IAP, yung sa Emergency Accessible Polling Place. Kaya ang very na kami sa COMELEC, talagang prepared na kami para matulungan lahat ng mga botante, hindi lang PWD. So, ang nangyayari lang kasi kapag naipon doon sa IAP, yung ibang mga senior citizen, yung PWD na kaya pa, pupunta sila doon sa kung saan sila nakikita yung pangalan kasi yung bang parang ayaw nila maghintay, naiinip sila. So, kami naman okay lang sa amin, pero ready po ang COMELEC na meron kaming ng emergency accessible polling place para sa kanila. Ayan. Okay. Meron din po ba kayo dyan, Sir Arman, holding area para dun sa mga hindi nakakasya sa emergency? Meron kami mga holding area kung saan ituturo sa kanila. Ito yung mga dapat iboto. President, Vice President, President, Vice President, isa lang. Pagdating sa Senator, 12, wag mag-overvote. Yun yung mga trabaho ng mga support staff na kailangan i-guide yung mga botante natin. Thank you very much. Yung iba kasi, lalo na yung party list, nakakalimutan. 178 yung kandidato ng party list, nakakalimutan kasi nasa likod. So, i-explain niya ng mga support staff na mayroon tayong iboboto, isa lang, isang party list lang. So it's good to note na merong tutulong sa ating persons with disability if they need any assistance. Thank you very much, Sir Arman. Attorney Ona, anything that you can add po dun sa mga dapat paghandaan? Siguro napakaganda na ng advice si Doc Arwin na dapat malaman natin in advance. Dapat alamin natin, hindi lang malaman. Dapat in advance kung saan tayo boboto
on election day. Pero yung experience kasi natin in previous elections, hindi ganun ka-familiar yung ating mga PWD voters o yung mga person with disability voters natin dun sa pagkakaiba ng pagboto sa EAPP o yung sa EYAP na tinatawag at doon sa kanilang regular polling place. Kailangan malaman ng mga botante natin na kung sila ay boboto doon sa EYAP o doon sa emergency polling place, wala silang pribilehiyo o hindi sila mag-i-insert ng balota doon sa mga makina. So may ganong exchange kung ikaw ay boboto sa EAPP. Kung ikaw naman regular polling place, nasana yung regular polling place ay hindi naman nakalagay sa second, sa third floor ng isang multi-story building. Kung ikaw ay boboto doon sa regular polling place, makakaboto at magkakaroon at ikaw yung mag-i-insert mismo ng balota mo doon sa makina na gagamitin. So, sana yon para sa lahat ng mga tagapanood natin at tagapakinig, kung kayo po ay boboto sa EAPP, hindi po nyo mapapasok yung balota nyo doon sa makina. Yan po yung exchange. Pero kung kayo boboto sa kayo po ang may pribilehiyo or privilege na mag-insert ng balota doon sa makina. Thank you very much, Attorney Ana, for that information. Okay, so alam po natin, marami na po agad tayong natutunan na kailangan natin paghandaan. Ngayon po, sa palagay ko, interesado din yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa ating programa. Ano yung mga ginagawa na po ng ahensya kung saan po kayo kabilang o organisasyon upang masigurado na makakaboto ang ating mga persons with disabilities ng maayos, lalong-lalo na ngayong Mayo 9, May 9. Unahin po natin, Sir Armand, go ahead po. Okay. Kami po sa COMELEC, nagkaroon na kami ng mga yung mga seminar kung paano yung lalong-lalo na yung mga yung pakikipag-usap sa mga sa mga PWDs. So, nag-ano po kami na, alam mo, di ba yung mga PWD natin, sensitive po yan. So, kailangan marunong tayo makipag-usap sa kanila. Kaya kahit paano, kami sa COMELEC, marami na kaming seminars na pag-attenda na ganitong gawin natin sa kanila. Kailangan hindi we can talk them in a nice way. Hindi yung parang, di ba, yung parang inaano mo sila, ina-isolate, no? Parang regular din silang regular na voters din. So kaso nga lang, kakaiba yung treatment nila kasi kailangan na, lalo na yung mga physically natin na disabled, kailangan i-guide natin mabuti. Yan yung po ginagawa namin so far sa COMELEC. Magandang mapakinggan yan, Sir Arman, dahil isa po yan sa based doon sa talakayan natin with other persons with disability, miyembro ng sektor na ito, yun daw yung kung minsan kulang nung nakaraang eleksyon, yung sensitivity nung mga mismong bantay ng presinto. So that's good to hear po na you undergo these trainings. Yes. Attorney Ana, anything that you want to add po? About po sa Lente, ano po yung mga paghahanda ng organization para dito na makapagboto ng maayos ang mga persons with disabilities? Siguro kung titignan natin yung ginagawa ng Lente, ginagawa natin tungkol sa karapatang bumoto ng ating mga persons with disability, education, meron tayong recognition ng fact na kulang information o wala masyadong nakakarating na information patungkol sa pagboto para sa ating mga kapatid na may kapansanan. So, katulad nitong programa na ginagawa natin, ito ay isang paraan natin ng public education para mas kaalaman ng ating mga person with disability voters para sila ay makakaboto. At napaka-importante niyan kasi sinasabi nga lagi sa atin na knowledge is power. Another work that we're doing is advocacy. At ano ba yung advocacy na ginawa natin specific or yung sa kanilang pagboto? Ito yung ginawa natin ng registration na nakipag-usap tayo at talagang pinush natin na mag-provide ng transportation for vulnerable sectors during the registration period. Kasi may recognition tayo. Isa sa mga pinaka-update na during this pandemic ay yung transportation at nag-push tayo na mag-provide at ng voter registration transportation drive ang iba't ibang mga ahensya
agency para magbigay ng libreng transportasyon sa mga vulnerable sectors. At gusto natin, on election day, yan ay mapagpatuloy ng ating COMELEC. So sana po ang ating COMELEC, sa pamamagitan po ni Sir Arman, ay payagan tayo at sila ay pumayag rin na pangunahan yung pagbibigay at pagpo-provide ng transportation sa mga vulnerable sectors. Hindi naman po ito buong Pilipinas kasi syempre dahil ito ay simula pa lang, sana po yan ay payagan na mapilot. At lastly po, ginagawa natin election monitoring kasi meron din po tayong pagtingin na hindi pwedeng tayo lang ang nagmo-monitor. So, talaga pong vision natin na parte ng mga minomobilize natin ng mga monitor ay coming from the sector para alam nila na hindi lang sila botante, sila ay and pagkatapos sa election monitoring, saka tayo magpo-push ng mga pagbabago sa mga batas. At isa pa nating ginagawa ay yung election monitoring. At yung election monitoring na yan ay pagtingin kung ano ba yung mga pwede pang baguhin sa mga batas natin at sa polisiya ng COMELEC para mas maging accessible at mas maging inclusive ang electoral mga vulnerable sectors natin. Thank you very much, Attorney. Sa PPCRB naman po, Doc Arwin, kumusta na po yung mga paghahanda, yung mga ginagawa? Ano na po yung mga proyekto ginagawa ng inyo pong organisasyon patungkol dito sa paghahanda para masigurado na yung persons with disability natin ng mga members ay makakaboto sa darating na eleksyon? Go ahead, Doc. Yes, binomonitor namin yung tinatawag na APP, yung Accessible Polling Places, kung saan dito pwede rin bumoto yung ating mga senior citizens and PWDs at meron tong makina. Aside from the fact na maglalagay din kami ng watcher para doon sa EAPP, yung walang makina, and then we see to it na yung aming mga pinag-uusapan tungkol sa check ng ating mga voting centers, lalo-lalo na doon sa PWD natin na mayroong mobility disabilities, na may mga ramps, may mga rails, at saka walang masyadong lubak papunta doon sa mga voting center. Kagaya nga nung binanggit ko nga kanina na hopefully yung member of the family na kung saan meron kayong PWD, paki-check nyo rin itong nalalabing araw bago mag-election day para to see to it na kung meron pang mga ganyang mga problema, matawag natin ng pansin, pwede kayo magpatulong sa PPCRB para masabi ito sa election officer. At kami naman ay yung mga volunteers namin in the past, marami kami mga literato nito na kung wala siyang assistor, binubuhat itong mga PWD kung gusto nila na bumoto doon sa kanilang regular precinct at ayaw nila doon sa EAPP. Ito ay tinutulong, dagdag tulong din ng aming mga volunteers sa PPCRB. At kung sila naman ay mag-check ng kanilang presinto sa aming voters assistance desk, may express lane kami sa mga PWD para mauna sila na ma-serve, bukod doon sa pag-express lane nila, paggamit nila sa pagboto doon sa kanilang regular precinct. And then lastly, binibigyan din namin sila ng dagdag pansin doon sa kanilang kalagayan para ma-assistahan sila kung wala silang assistor, masabi doon sa electoral board na meron silang disability that needs assistance. So yung mga yan, palagi namin yung binibigay o in-extend na assistance namin, lalo-lalo na tampaksa natin ngayon ay tungkol sa PWDs. Thank you very much, Doc Arwin. Sir Arman, gusto ko lang pong go ahead, Sir Arman. Okay. Ang kagandang kasi dito sa akin sa Pasay, matagal na kami nakikipag sa PPCRB. In fact,
nakapagbigay na ako ng yung mga list of voters para sa mga lahat ng mga voters. So, ang kagandahan sa amin, maganda yung namin yung report ng PPCRB. Kaya dito nagkaroon kami ng na nag-verify, kasama ko yung ERB tapos yung PPCRB. Chinek na namin yung list of voters tapos yung EDCBL, pinagmatch namin, nag-sign yung PPCRB. Kaya ang ganda ng namin relationship when it comes to sa pakikipag sa mga voters. Especially pagdating ng election day, nandiyan full support si PPCRB sa amin. Kasi sila yung mga, just in case mawala yung pangalan, nandun pwedeng i-verify ng ng PPCRB. Kaya ang sarap ng feeling kapag may mga kasama ka na makatulong sa mamamayan natin. Yan. Sabi nga nila, di ba, tama ba ako, Sir Armand? It takes a village. Di ba, attorney? It takes a village para talagang maging smooth flowing ang ating elections 2022. So nawala lang pong saglit sa ating StreamYard ngayon si Doc. Pero mamaya makakabalik po ulit. Hintayin na lang natin. Let's proceed po muna sa ating... Ay, go ahead, attorney. Okay, Sir Arman. Sorry, syempre, guest ako pero gusto ko may tanong sa kanya. Sir Arman, kamusta naman yung role ng PDAO natin o yung mga Personal Affairs Office natin at yung mga PWD organization sa Pasay? Kamusta yung role sa preparation? Actually, parang so far wala pang wala pang nakikipag-connect sa akin, pero kahit wala sila, nandiyan ako para tumulong. Kaya anytime, tutulong ako. Oo, parang Sir Arman mo. Sir Arman, kailangan yun na mag-coordinate sila. Yes. Ang naririnig na lang natin sa kanila, pagkatapos na no eleksyon, problema, yung mga na-encounter nila. Pero ngayon, siguro Sir Arman, mag-ask ka na parang, na yun, parang sana yung mga PDAO natin all over the country, makipag-usap sa mga katulad nyo. Actually, attorney, malapit yung namin dito, yung sa DEP. Nandito lang sa tabi namin Wala. So, very busy din kami. Nagbe-briefing kami sa mga, may represser kami sa mga electoral board support staff. Kaya siguro kailangan yung kahit man lang ganitong ginagawa natin na online, maganda sana may invite ako or kung sino man ang para magtulungan ba para pagdating ng election, walang sisihan na kesyo ganito, kesyo So kailangan ngayon pa lang gawin na namin. Sana tulong-tulong na So siguro may nakikinig sa atin from from PDAO. So panawagan po open for coordination. Go ahead, Sir Armand. Yes. Okay. Open po ako sa Armando Madrazo Mallorca sa Facebook. Pwede nila akong i-PM kung may mga katanungan. 24 hours, nandyan po ako to support kung sino man yung magtatanong. Lalo na ngayon, ang daming mga problema sa namin sa precinct finder. Ang daming nagme-message sa akin. So far yung iba masaya. Bakit? Nabibigyan ko ng solusyon na they are active. Di ba nakalagay doon sa kanila na under daw sila review. Pero pagdating sa Pasay, mga nagtatanong, nakaganon ako, yan. Active sila, active. Yan po. Yan yung serbisyo publiko ko. Kahit nasa bahay ako, pwede ko silang sagutin. Thank you very much, Sir Armand. So yan po Pero itong panawagan po natin, ito ay sa buong bansa. Yung mga persons with Disabilities Affairs Office po natin, isa po itong panawagan po sa inyo. Na kumbaga tumulong, hindi lang after election, pero ngayon pa lang, mag-conduct ng consultation with COMELEC. So ayan, nagkaroon tayo ng panawagan. Ngayon, move forward po tayo. Thank you very much, Attorney Ona, Sir Armand, and Dr. Arwin po sa inyo po mga na-share doon sa second question. Ngayon po sa third question, ano-ano po kaya yung do's and don'ts para sa ating mga botanteng persons with disabilities
para sa nalalapit na araw ng eleksyon ay ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Siguro inahin naman po natin si Attorney Ona. Attorney Ona, nakamute po yata ang yung microphone po. Ay nako, sorry. Siyempre nakamute na naman ang mic kasi wala pang kape ngayong umaga. So ano ba yung mga dapat tandaan? Una-unang dapat. Katulad ng nabanggit ni Doc Arwin, dapat alamin natin in advance voto. So that's a do. Do know in advance where we will vote on election. Naman, on election day, syempre, sa mga susunod na araw, sana gagawa, bawal tumanggap ng pera or anything of value in exchange for our vote kasi napakasagrado ng boto natin. At kapag yan ay pinagpalit lang or sa grocery, yan ay makakaapekto sa pamamahala ng mga buhay-buhay natin in the next 3 or 6 years. So, wag po nating ibebenta ang mga boto natin. At siguro yung isa pang paalala ay on election day, kapag merong mga nakitang mga paglabag sa batas or tingin natin paglabag sa batas, yan ay i-report natin agad sa ating COMELEC officials katulad nila Sir Arman. Or on election day, kapag nasa eskwelahan na mismo, maaari nilang i-report yan doon sa DESO na tinatawag, supervising official. Marami pa akong gusto sabihin pero siguro mas marami Doc Arwin at Sir Arman. Sila Doc naman. Thank you, Attorney Ona. Attorney Ona, yun lang sinabi mo kanina, no po, alamin kung saan boboto. Ang alam natin, open na ngayon yung sa website ng COMELEC. Ako mismo, na-try ko na po yung website ng COMELEC. Pwede na nating i-access yun at malalaman na natin ang presinto natin. Tama po ba ako? Di ba tama, Attorney? And Tama yan. Sir Arman. So reminder po, okay na? Pwede na nating i-search ang COMELEC website para malaman kung saan tayo boboto. Proceed naman po tayo, Doc Arwin po. Anything that you want to add para sa do's and don'ts para sa ating botanteng persons with disability? Go ahead, Doc. Yes, kailangan handa tayo sa ating gagawing pagboto on election day, nakatulog tayo ng maayos, handa na yung listahan natin ng ating mga iboboto at bumoto tayo ng maaga, especially for our dear PWD voters. And then gusto rin natin na samantalahin nila na itong ang precinct finder ng COMELEC, pwede rin silang magpatulong sa kasama nila sa bahay para ma-check din kasi ang Office of the Election Officer meron na ring mga nakapaskil doon ng mga talaan ng mga botante. Sa amin po sa PPCRB, we started last Sunday sa loob ng simbahan pagkatapos sila magsimba. So gagawin din namin yan this coming anticipated Mass on Saturday at saka Sunday. Dahil meron na rin kami mga talaan ng mga botante, so pwede rin kaming makatulong aside from dito sa mga available ang palagi namin sinasabi kapag hindi nyo nakita yung inyong pangalan, pumunta ka agad sa inyong pinaka malapit na election officer kung saan kayo na sasakop na inyong address. And then gusto rin natin na pigilan din yung mga C-store tsaka yung lalo-lalo na PWD voters natin na tumanggap pa ng anumang uri ng sample ballot on election day. Bawal po yan. Kailangan gamitin natin yung sarili nating listahan or yung pinapakit ni Arman kanina na voters information sheet. Natanggap ko na rin yung sa akin last Friday at sinimulan ko ng ilagay doon yung aking mga initial list na meron ako na iboboto ko on election day at pero baka gagamit pa rin ako ng isang listahan na mas maliit na pwede kong bulsa. Pero at least yung kagandahan ng BIS, alam mo na kung saan nakapwesto yung iyong mga gustong iboto. Yun ang kagandahan din ng BIS. Aside from doon sa na-mention ni Sir Arma kanina na mga guide sa voting process at yun nga pwedeng pag-practicean. Pero ang mahalaga dito talaga, alam na natin yung positioning nila. And hopefully handang-handa na talaga tayo bumoto on election day.
Thank you very much, Doc Arwin. Sir Armand, anything that you'd like to add po? Actually, yung sa akin, yung mga tamang paraan ng pagboto. Kasi unang-una, alamin at tandaan ang inyong presinto or cluster precinct. Pangalawa, siyempre, sa mga hindi si PWD, pumila sa tamang lugar at kung saan, di ba? So pangatlo, hingin yung balota. Hingin yung balota kasama yung yung pentel pen para i-shade yung balot. At kailangan itiman, yung maitim na maitim. Wag sobra. So panglima, ilagay ang balota sa ballot secrecy folder. Pang-anim, ipasok ang balota sa vote counting machine kung kaya ng PWD. Pero lahat po to welcome. Magpalagay, ayan, ito po ang tatandaan mga kababayan, kapag kayo nakaboto na, magpalagay ng indelible ink. Ayan indelible ink. Napakahalaga po yan. At siyempre, kapag ipinasok yung sa BCM, magkakaroon po yan ng resibo. Ang resibo, titingnan nyo po kung tama yung binoto nyo. Kapag hindi tama, sabihin sa electoral board. Ayan po maliwanag po yan. At thank you very much. Ihulog ang voter certificate sa tamang lugar. Yan po paalala mula sa COMELEC! With all gusto pa yan thank you very much, Sir Armand. Attorney Ana, may i-add ka po? Ay siguro dahil nabanggit na nga na online finder, kasi marami akong mga kaibigan at may mga nagme-message yun sa akin na yung pangalan nila, hindi nila makita or deactivated. So, nangyayari kasi talaga minsan na pag hindi nalagay yung junior, hindi nakikita yung record. So, maganda na natin sa mga kababayan natin na kung hindi makita yung pangalan, verify sa COMELEC. Mag-verify. Yan. Or kapag deactivated, Sir Armand, di ba? Deactivated yung record. Wala na po yun. Hindi na talaga. 2 beses na hindi nakaboto. Nangyari din yan, attorney. Add ko lang yung sa pag ENYE din, attorney. ENYE. Yung iba kasi yung ENYE. Yes, attorney. I-verify lang sa COMELEC, walang problema. Dito sa Pasay, walang problema. Facebook Messenger, sagot ang solusyon. Okay. Okay, attorney. Meron pa po? Hindi, basta mahalaga lang na kapag hindi nag-finder, habang may isang linggo pa tayo na araw, o habang may isang linggo pa tayo bago bumoto, makipag-coordinate agad local COMELEC. Katulad ng napakasipag natin si Sir Armand. Yes. Mabuhay ang masisipag na COMELEC election officers. So yan, paalala po from Attorney Ona at sa atin pong mga kasama, pag nag-check po tayo at wala yung pangalan natin, makipag-coordinate na sa COMELEC habang meron pa tayong panahon. Muli po, maraming salamat po sa ating panauhin na sina Attorney Ona, Sir Armand at si Doc Arwin. At ang ating Filipino Sign Language interpreter, si Sir Jemuel, na kasama natin ngayon. Ang ating palabas ay hindi lamang nabuo para mag-focus sa usaping eleksyon. Gusto rin nating magbigay ng pansin sa accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors. Hangad ng programa na maging tulay po tayo para makatulong sa pagsulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon po kayong katanungan, pa-shout out at mga suggestions para sa programa, huwag po kayong mag-atubiling i-contact kami sa numerong ito, 0917-106-6265. Ulitin ko po, 0917-106-6265 at sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Kapit lang po kayo dyan, mga kaagapay at kalente, dahil magbabalik po kami para sa sunod na parte ng ating programa. Sa ating mga kapapuri at kaagapay na mahilig sumulat ng awit o kaya may mga awit ng nagawa at hindi pa nailalathala. Sali na sa Papuri 24 Songwriting Festival.
Mag-submit na ng mga awit patungkol sa kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan, pagliligtas at pagpupuri sa ating Panginoon. Para sa iba pang detalye, pumunta lamang sa website na papurisongfest.febc.ph. Aming tatanggapin ang inyong mga song entries mula April 1 hanggang May 15, 2022. Papuri 24 Songwriting Festival. Sali na! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. 702 DZAS FEBC Radio TV, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Magandang umaga pong muli mga kaagapay at kalente. Nagpapatuloy ang programang Dapat Pwede. Muli ako po si Antoinette Eduardo, ang inyong host. At ang programang ito ay nabuo po dahil sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre kasama pa rin po natin ang ating guests ngayong umaga, Attorney Ona Caritos, Dr. Arwin and Sir Arman. Magandang umaga po muli sa inyo. Ayan, thank you very much po. Ngayon po, magpatuloy naman po tayo sa usapin patungkol sa mga kailangang gawin ng isang person with disability voter sa mismong araw na po ng eleksyon. Yung parang details kung ano yung dapat nilang gawin. Kung meron pa po tayong maidadagdag, siguro unahin natin si Sir Arman. Ay, yung step-by-step process po, Sir Armand. Alam ko kanina na-mention mo na po, pero baka may gusto pa po tayong idagdag. Yung ang kagandahan po dito sa namin, yung preparation namin this forthcoming election ay yung meron po kaming na entrance and exit sa bawat papasok sa sa botohan. So, pagdating po ng dahil papunta po sila sa emergency accessible polling place, kung saan po igagay po yung mga PWDs natin, senior citizen and heavily pregnant women, mayroong sa kanila na mga support staff, kukunin yung nila, pangalan, then valid ID, dadalhin po sa taas kung saan sila nakarehistro. So, kung ayaw naman nila ng ganon at kaya pa naman, pwede silang i-guide pataas, tapos doon sila sa express lane ng polling precinct. So yun po yung kailangan po kasi because of pandemic, po tayo kailangan social distancing. So kakaiba po ngayon ang ating eleksyon. Kaya sa umpisa pa lang mayroon na kaming nakalagay doon na mga sa school na mga pwede maghugas ng kamay. Ayan, para pagdating doon sa polling center, maayos yung pagkuha ng balota. So yan po yung sa mga PWD na kaya pa naman pumunta sa polling center, sa presinto. Kasi meron kami nakalaan din na yung holding area kung saan
i-explain sa kanila kung paano pagboto, paano pag-shade, gano'n. So, ang galing, ang detailed ng ng mga support staff. Yun yung role ng support staff para mag-guide po lahat ng botante. Ayan po. Thank you very much, Sir Arman, sa iyo pong sagot. Siguro pwede rin po nating linawin itong pagkakaiba ng accessible polling place sa emergency accessible polling place. Kailan po pwedeng i-avail itong emergency accessible polling place at kailan naman po pwedeng i-avail ang accessible polling place? Go ahead, Sir Arman. Yung accessible polling place, dapat po 'yan kapag upon registration, dapat sasabihin nila kung ano yung mga nila yung yung persons with disabilities. Then ito namang emergency accessible polling place. Ito po yung kapag election day, dati wala kang yung mga physical na ngayon lang nalaman namin, doon sila pupunta sa IAP, Emergency Accessible Polling Place. So, yun yung inaano po namin na dati nagsabi sila, mayroon kaming tinatawag na P1 kasi yung P1 kapag may natag ka na P1, ibababa namin yung yung balota, doon na kayo sa IAP din. Doon na magsasama-sama sila. Kaya yan po yung ang gaganda ng kasi yung IAP, kapag ngayon ka lang na-aksidente ka, ngayon pa lang na yung PWD mo, so doon po kayo makakapunta sa IAP. At syempre, doon na mismo namin ng pagsasama-samahin sila. Katulad ng mga kasama nila yung senior citizen, heavily pregnant women na ngayon lang na election day ma-encounter yan. So yan po ang pagkakaiba. So basically po, accessible polling place dapat manifested niya, upon registration, nag-manifest siya that he or she will avail of the accessible polling place. Kung hindi po siya nakapag-manifest at halimbawa, unfortunately, na-aksidente, which leads to disability during election day, pwede po siyang mag-avail ng emergency accessible polling place. Yun po yung nakuha natin from Sir Arman. So yun po yung pagkakaiba ng emergency accessible polling place. Pero pareho po ba ito nasa ground floor, Sir Arman? Opo. Ito pong emergency accessible polling place at accessible polling place. Yes po, parehas po. Okay. So yan po, para po dun sa mga interested to know itong ating difference ng IAP at ng ating accessible polling place. Ngayon po, diretso naman po tayo dito sa sunod nating tanong. Ano-ano po yung mga problema na maaaring harapin ng ating mga persons with disabilities voters sa araw ng eleksyon at paano po kaya natin ito maaaring solusyonan? Simulan po natin. Attorney Ona, meron po ba tayong nakikita? Kasi alam natin ang Lente laging nagko-conduct ng mga election monitoring. Ano po yung nakikita natin na pwedeng kaharapin na challenges ng ating persons with disabilities at yung nakikita din natin na solusyon dito? Siguro aside sa mga nabanggit ni Doc Arwin at ni Sir Arman, siguro yung ipapagod natin sa COMELEC kasi sa araw ng eleksyon, ang first struggle ay yung accessibility lang. Physical accessibility, information accessibility. Pero pagdating kasi dun sa araw sana i-consider ni COMELEC na may express lane din sa pagpasok sa mga eskwelahan. Express lane hindi lang sa pagboto kundi sa pagpasok sa mga voting center. Kasi diyan ang unang entry point ng mga botante natin ng mga kansana. So sana yon ay tignan nila at maglagay rin sila na express lane sa mga PWD at mga nakatatanda natin mga botante. Pagpasok naman, physical accessibility na naman kasi baka masyadong malayo yung regular polling place ng ating mga PWD voter or nasa second or third floor. Ang solusyon dyan, yung EAPP nga na nabanggit na ni Doc Arwin o yung APP na nagbigay sila ng consent na maging parte dito nung sila ay nag-register. And yung next na struggle is on information accessibility. Kaya napakahalaga na may pagtingin ng ating Commission on Elections na hindi lahat ng botante ay may access sa internet, may access sa iba't ibang
medium or platform katulad ng television at radyo. At kung meron mang may access, meron tayong mga botante na deaf. So paano sila, for example, magkakaroon ng access sa information para magkaroon sila ng effective na pagboto? So sana sa pagtingin rin ng ating accessibility ng election, hindi laging physical accessibility ang pinag-uusapan natin patungkol sa exercise ng pagboto ng ating mga person with disability voters. So hopefully, in the next elections, meron din pagtingin at pag-uusap sa ibang aspeto rin ng accessibility sa election. Thank you, Attorney Ona. Sir Armand, anything that you'd like to add po? I-ano ko lang, i-elaborate ko yung mga mag-assistor. Nakalagay dito kasi sa Section 67, preparation of ballots for illiterate persons with disabilities and senior citizen by an assistor. No voter shall allowed to vote as an illiterate, PWD, or senior citizen unless such fact is indicated in the ADC bill, although not indicated as PWD in the ADC bill. When the disability is readily apparent, if so, such voter may be assisted in the preparation of the ballot in the following order. So, nakalagay dito, relative within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. So, yun po yung magiging ng assistor. So, persons of this confidence who belongs to the same household as that of the voter. For this purpose, the person who usually assists the PWD or senior citizens as personal assistant, caregiver, or a nurse shall be considered as a member of the voter's household or any member of electoral board. So, yung mga PWD, kahit na wala po silang kasama, pwede po i-assist ng electoral board. Yun po yung mga teachers natin. So, yun po yung kagandahan dun sa yung mga a voter with physical impairment may be assisted in feeding the ballot into the BCM by the electoral board member. So, yung third member mismo ang magpipid. Para Sir Armand, narinig ko po readily apparent, yung parang kita mo yung disability. Paano naman po yung mga non-manifest disability, Sir Armand? Meron po ba tayong ginagawa para sa kanila? Paano po natin ma-address yung mga pangangailangan din po nila, Sir Armand? Parang ang pinakaano po natin dyan, lahat ng mga i-assist ng mga electoral board, lahat ilalagay po yan sa minutes. Like yung nasabi niyo po, i-assist din po sila, pero kailangan ilagay po yun sa sa record ng minutes. Para kahit papano, just in case kung may mga sila, may mga question, ma-assist ka agad nung mga electoral board. Okay, so kung halimbawa po, Sir Armand, boboto ang isang non-manifest disabled person, paano po yung kanyang dapat gawin? For example, papasok siya ng voting center, papasok siya ng presinto. Paano po yung proseso na dapat niyang gawin? Dahil hindi manifested yung kanyang disability, Sir Armand, para lang po guide sa mga nakikinig nating non-manifest disabled person. Go ahead, sir. Ang kailangan po kasi, dapat merong magsasabi sa electoral board kung hindi nga namin maano. So, ang importante po dyan, siguro yung meron silang mga dalang yung ID nila, kung ano yung niya, manifest. Diba? Yun yung pinakaano natin para malaman natin at matulungan kung anong dapat natin itulong sa kanila. Okay. So they can also bring their assistor, Sir Armand. Ano po? Yes po. Yes po. Okay. Thank you, Sir Armand. Para po yun sa ating person with non-manifest disability. So pwede po tayo magdala ng assistor. Magdala daw po tayo according to Sir Armand ng ating person with disability ID. At i-address din po yung ating mga pangangailangan. Kailangan kasi may assistor din po sila. Yes po, yes po. Based din po yun sa pakikipag-usap natin through our Dapat Pwede program. Ngayon po, meron po kasi tayong pag-alaman na pagbabawal daw ang interpreter sa voting center or polling place. Paano po kaya ibibigay ang instruction sa deaf voters? Siguro, Sir Armand, you can answer this question po. Paano ibibigay ang instruction sa... Siyempre, kailangan mayroong assistor. Kaya nga natin, napakahalaga po yung isa po yung deaf voters na pwedeng mag-assist doon sa sa mga yung 'di ba mayroong
sign language kay katulad ni Ma'am Joy, pwedeng samahan. Kasi hindi naman natin paano yun, yung mga ibis, wala naman knowledge. Diba? So, kailangan may kasama talaga po yan. Parang considered assistor na rin po sila. Okay. Doc Arwin, if anything, or Attorney Ona, anything that you'd like to add po with regards to this question? Siguro ako gusto ko lang dagdagan yung actually hindi dagdagan, tanungin din si Sir Arman. Possible kaya Sir Arman na yung mga kunyari organization na nag-iintay ka lang mag-coordinate. So posible kaya na ngayon isang linggo bago mag-eleksyon mag-coordinate yung mga organizations kahit papaano sa conduct ng eleksyon sa Pasay for example, itong gawing at i-replicate ng ibang mga PWD organizations all over the country na mag-coordinate at makipagtulungan sa kanilang mga election officers. Kasi kung nahihirapan tayo na makipag-usap or yung isang ganitong proposal na magkaroon ng mga sign language interpreter. Yes. Pwede dumiretso sa inyo, no, Sir Arman? Yes po, para at least matulungan natin. Lalong-lalo din, gusto ko rin sana ma-identify yung mga may mga ganyang yung yung PWD na tungkol doon sa sign language. Ayan, so kailangan tulungan kami kung sino-sino yung mga yan para matulungan din namin sila. Yun yung para sa akin na magtulungan tayo, hindi yung kami lang mag-erase o sila mag-erase. So tulungan, kailangan magtulungan ang bawat isa para lahat natin ma-solve yung mga problem na may encounter natin sa election day. Pwede rin ako suggest. Yes, Dr. Arwin, go ahead po. Yes, so panawagan na rin ito dun sa mga nakikinig dito sa ating programa ngayong araw nito. Kung kayo ay nais na mag-volunteer as an interpreter, we welcome you as a PPCRB volunteer. PPCRB, yes. And bibigyan namin kayo ng t-shirt and ID and also proper training para makapag-assiste dito sa ating mga deaf voters. Very good. Kung pwede doon kayo naka-stay sa ating voters assistance desk. At kapag meron tayong mga ganyang mga botante na walang kasamang assistor, pwede mag-assist itong interpreter na may knowledge sa interpretation nito to be able to assist our deaf voters. Okay, thank you very much, Doc Arwin, sa iyo po pong binigay na information at para na din sa mga nakikinig sa atin ngayon. Ngayon po, anything that you'd like to add po, mga last-minute reminders para sa ating mga nakikinig or mensahe para sa ating mga nakikinig na persons with disability, lalo at papalapit na po ang eleksyon. Unahin po natin kay Doc Arwin. Doc Arwin, go ahead po. Again, maraming salamat sa Lente saka sa Far East Broadcasting Corporation dito sa opportunity to be a guest dito sa inyong 7th episode. At malapit na nga yung ating eleksyon, kaya nanawagan kami lahat ng mga botante, lahat ng mga assistors, at lalo-lalo na sa ating naging paksa ngayon, sa ating mga ginigiliw na persons with disability voters, kayo ay binibigyan ng karapatan, katulad po namin na makapagpili ng mga karapat-dapat na kandidato mula nasyonal hanggang lokal. Gamitin natin itong oportunidad na ito at ang karapatan na ito. At nawa ay makapag-alay tayo ng isang matalino at pinagdasal na boto ayon sa ating pagbusisi, pagkilatis at pagtingin sa mga programa at plataforma ng ating mga kandidato at talagang binigyan natin ito ng sapat na panahon sa proseso ng ating pagpili. At paghandaan natin yung araw ng halalan, matulog ng maaga para magising din ng maaga at wala sana tayong maging anumang mga mabibigat na hamon o problema na mangyari on the day of election.
And pagdasal din natin ang ating nalalapit na halalan na naway maging malinis, tapat, tumpak, makabuluhan at mapayapang halalan. Maraming salamat uli sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat and God bless us all. Thank you very much, Doc Arwin. Mabuhay rin po kayo. Sir Arman? Okay. Ay, maraming salamat kahit na yung short time yung pag-invite sa akin, pero ginawan ko ng lahat ng aking makakaya. So, nagpapasalamat ako siyempre sa aking pinakamamahal na Attorney Ona, Sir Doc Erwin, at siyempre sa ating Ma'am Tonet, na ito, ang masasabi ko lang sa mga nakakapanood nito, i-follow nyo lang po ako sa Facebook, Armando Madrazo Mallorca. Kung may mga katanungan kayo, bibigyan ko ng solusyon. Yan lang po. So, vote wisely. Ayan po. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Armand. Attorney Ona? Siguro yung last minute na lang na reminder sa lahat ng mga kababayan natin nanonood at nakikinig, lalo na sa mga botante natin na disability. Karapatan nating lahat bumoto at lahat naman ng Pilipino ay dapat ma-avail at ma-enjoy yung karapatan na yan. Pero may mga pagkakataon talaga or challenge na pagdating sa accessibility ng election. So kailangan nating i-assert yung pag-i-exercise ating karapatan. At kung tayo ay nahihiya or hindi natin alam kung sino yung dapat kausapin patungkol sa ating karapatang bumoto, andito naman ang COMELEC, andito sa RB, andito tayo sa Lente para makatulong sa kanila at para lumakas ang law, para ma-assert nila yung kanilang karapatang bumoto. So tulong-tulong lang po tayo. Lagi nabanggit naman ni Sir Arman yan eh. Walang maiiwan. Thank you very much, Attorney Ona. Muli po, maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayon na panauhin guest sa ating programang Dapat Pwede, Attorney Ona, Doc Arwin, at si Sir Arman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami tayong natutunan sa episode na ito. Sana'y maggamit po natin ang mga impormasyong ito para sa mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating mga persons with disabilities. Muli, bago matapos ang episode natin ngayong umaga, nais po naming anyayahan ang iba't ibang organization of persons with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ng eleksyon. Pwede po kayong mag-message at mag-contact sa amin sa numerong ito, 0917-106-6265, at maaari rin po kayong kumontak sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Mula sa buong pangkat po ng Dapat Pwede na umalalay sa atin sa loob ng 1 oras at ang buong pangkat ng ating production team, ako pong muli si Antoinette Eduardo. At tandaan, tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat Pwede. Palaging wagas at dalisay. Maraming salamat po. Dapat Pwede. Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!